parangal daw yung amin sa ating mga kababayan, mga Ilocano. Mga kababayan ko dyan, my mom is from Tugigaraw, marunong mag-Ibanag, Itawis at Ilocano. At yung aking ama naman ay taga Nagilian, Isabela. Sa mga Ibanag naman, Mapia nga, Ugag, Nikaw. Sana tama ang aking pagkabanggit nun. Mga kapampangan natin, mga kapamilya, mayap, agad panapon, po, kekongan. Mga klano naman, mayag na hapon po sa inyong lahat. Tagang salamat sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao. Prince Eze to start the second quarter. Ako naman, Andre, babatiin lang ako sa mga TFC na subscribers natin. O paano sa TFC subscribers? What's up? Good evening. Paano pag European o Australian? Hindi ko kasi kaya yung accent. Kailangan gayahin mo yung accent. Papracticing ko muna sa salamin pag habang nag-aahit ako. Makain na hapon sa Indogabos sa mga Bicolano naman natin mga kababayan. Sa buong Pilipinas, babatiin natin yan, Luzon, Visayas at Mindanao, and also worldwide via the Filipino channel. We're also live streaming on sports.abs-cbn.com/livestream/NCAA. Tinamana, ilista mo pa para dito kay Belgica. Ito, Hendrix Bellica, kanilang Bellica from FEU. Baby Tams, nakita natin, Andre. Again, you can't stress it enough na yung youth ng College of St. Benil is nandiyan dyan eh. They would look scary in 3 to 4 years time. Yan, growing pains yan eh. Tinanong ko nga nung huli nilang laro kay Coach Gabby, Coach, ilang taon nang itinanda mo sa pagko-coach ng College of St. Benil Blazers? Again, it's a process eh. Sabi niya, it's a process. Parang mga triple lang daw ng taon na in-spend sa St. Benil ang itinanda niya. That's a kid eh. Bellica scoring there, completing the three-point play, cutting this perpetual lead to 6, 15-9 sa panik ng Altas. Pido against Carlo Young, who's now in the leading scorer of the Blazers. Dizon rolling Eze to Jack Howe for 3 and out. JJ Domingo nakakuha ng rebound. Tumatakbo si Domingo. Inaabol ni Eze pero tumuloy-tuloy ang kaliweteng si JJ Domingo. Yan. Yan ang mga kailangan nila eh. Early attacks, catching the defense off guard dahil yan ang kanilang pinaka-advantage dahil mas bata sila at mas mabibilis. Keith Pido, matake, nahuli doon ni Bellica. Jack Howe, back-to-back baskets. I'll make that no. He missed earlier, so the first 2 points for Jack Howe. Malad Zach Rabbit yung ginawa niyang galaw doon. So Zach Howe getting that offensive rebound and turning garbage into points. Dino San Juan off to Fajarito. Left open for a jumper and instead of going down, yung awa kung tatawagin, pumunta over the backboard. Oh, it went all the way up. At na-outside niya itong jump shot ni Christian Parito. Pero tingnan mo, Andrea, walang bumaksaw sa Blazers doon. Naka-slide sa loob ito si Jack Howe, nakakuha ng putback. 17-11 ang ating talaan. 2 minuto na ang nakalilipas sa ating second quarter. Pido. Young, oh. Namitan ng katawan at tawagan si Carlo Young. Balikan naman natin si Myrtle. Hello, Andre. Hello, Coach Hammer. Every game natin dito, nakasama talaga yung UPHSD. Laging punong-puno. At grabe yung crowd talaga nila. Kaya naman ngayon, kasama natin isang membro ng ating UPHSD community. Kasama natin si Jomari Gallarza. Jomari, ang ilang beses mo na manood ng live ng NCAA dito sa San Juan Arena? Second time na po. First time yung opening po. Nung opening day, ito na yung second time. Kamusta naman yung experience mo? Masaya po manood, lalo na po pag nakikita mo nakaka-shoot yung idol mo. Tapos para na nagaganaan kang maglaro ng basketball, parang gusto mo pumunta sa loob ng court. Wow, baka next season sumasali ka na, nagba-basketball ka na rin. Jo Marie, ikwento mo nga, sino ba yung idol na yan na gustong-gusto mo? Ang pinaka-idol ko pa si Kuya Gab Dagangon po. Kasi yung forma niya po kasi sa court, wala, simple lang po. Tapos yung play niya po, parang binibigay niya lahat ng yung best niya. Tapos hindi siya mayabang, humble lang, gano'n. Wow, tapos dinig ko, saan nga yung probinsya mo? Taga-Samar? Sa Samar po. Batiin mo naman Sa yung mga Western taga-Samar na nanonood sa atin ngayon. Binabati ko nga po pala yung kamag-anak namin sa Samar sa yung boss, sila tita, sila tito. Thank you very much, Jo Marie. Thank you po. Ngayon, balik muna sa iyo, Andre. Maraming salamat, Hello, sa mga kababayan niyan. Sa kababayan mo din, Myrtle, yung mga Ilonggo, Ilongga, yung mga taga-Bacolod at taga mga Iloilo. Speaking of Bacolod, Keith Noel Pido is from Bacolod. Yankee Haruna is back in. So yung mga Ilonggo natin na kababayan,
Martin, babati natin maayong hapon sa inyong tanan. Palangga namin kayo. Dre, kailangan medyo malambing. O sige nga, ikaw. Maayong hapon sa inyong tanan. Ganun dapat, medyo Palangga malambing. po kayo. Yan, okay. Kasi taga Pasig City naman yung asawa ng grandfather ko. Oh, wow. Granduncle. Pasig Iloilo. In the meantime, huli ka boys, sabi ni Eze kay Belica. Dizon finds Pilo. The Ilonggo scores off the pass from Gerald Dizon. And the Ilonggo now has 6 points. Si Keith Pilo. Yun ang kagandahan na meron kang defensive stalwart sa likuran. Sa backline mo, May anchor ka eh. Oo, nakakakuha ka ng defensive stops and easy baskets. Oh, pero naka-easy basket naman si Fon Saavedra over the outstretched long wingspan of Prince Eze. Eto nga, makikita natin na si Fon Saavedra na nakapagtala pa ng mas maraming puntos ngayong second quarter para sa College of St. Benil Blazers. Nakakapito na sila, 6 lang sila nung first quarter, Andre. Balikan natin to. Dizon, the one-hander, bounce pass off to Keith Pilo. Oo, maganda yung pasa na yun. Ang ganda ng look of that defensive stop again. Block ni Prince Eze yun sa kabilang side. Store is back in. Pajarito, as we see, may pinapahinga si Pajarito. Hopefully, kung may injury siyang iniinda, of course, we'll get an update and a report from Myrtle Sarosa. As we approach our 6-minute mark here in the first half, Pido being aggressive. Mintis nga lang siya doon. Matake si Gerald Castor. 8 ang kanilang hinahabol dito. Saavedra gets that from Haruna. Saavedra medyo nabother siya dun sa nung hinabol siya ni Eze. Oo, kasi kahit ako siguro close outan ako ng ganung kalaki, mababother talaga ako, Andre. Long wingspan itong si Prince Eze. Length and wingspan. Tsaka timing eh. Dizon, wala pang nakaka-3 puntos on both teams in this game, Martin. Haruna to Castor to Saavedra. Couldn't this be the first 3 in and out? Still no 3-point basket made for either the Blazers or the Altas. Eh, mukhang makulimlim yata sa labas. Medyo may static yung signal, kaya hindi sila makashoot ng long distance shots. Pido, guarded by Castor. Bagsak si Keith. It will be a jump ball and they will go to the possession arrow. So it's pointing to the side of the College of St. Benil Blazers. Timeout on the floor. Kami po yung magbabalik. Stay with us only here on ABS-CBN Sports in Action. You're watching the NCAA. Tulong! Bench points versus the Colegio de San Juan de Letran. At tingnan natin to, Martin, makikita natin that although the starters for University of Perpetual Help are doing the damage, para naman dito sa kanilang bench, hindi masyado talagang tumutulong. Eh, kung tatawagin natin sa away, rest back yan eh. Kailangan mo ng rest back talaga. Hindi naman pwedeng yung unang 5 mo lang, yung manggugulpi sa kalaban. And kung gusto nilang mas mapahaba yung kampanya nila papunta sa finals, other people, patsani-tsani, di ba? Padagdag-dagdag ng 2 puntos, 4 na puntos, yan ang tutulong sa kanila para makakuha pa ng mas maraming panalo. Nakakatawa si Berta Cueti, parang bata lang. Sa ating spin, lagi nakangiti yung mamang yan. And bench points, 4 points para sa Perpetual Help, courtesy of How and Eze. Another stop for the Altas. It leads to a break. Oh, wala nga lang. Nakakuha naman ni Saavedra ang defensive rebound over to Carlo Young. Oh, great hustle there by Fon Saavedra, not giving up on the play. Saavedra, Carlo Young, he can shoot. Short. At babalik naman kay Saavedra, nag-iisip. Carlo Young, they swing it. Natapikan. 5 to shoot. Does Castor know it? He does. The kick out. Saavedra with 2 to shoot. Saavedra for 3. Yes! Para sa 3. Yan ang unang 3 puntos sa larong ito. Inaantay lang pala yung down on the shot clock for that 3. Yung si Fon Saavedra. Fons Saavedra finally hitting a 3 for College of St. Benil. The much needed 3-point baskets to cut this Perpetual lead to 5. Sadiwa, Singuntico, 6 to shoot to Eze. That will be an easy two-handed slam by Eze na finront ni Belica. Oo, yung love pass na yon on that high seal, high-low play, ang ganda ng pasa, isang pihit lang, ando doon na sa ring. Prince Eze with the jam.
Under 4 minutes to play sa ating first half. Maraming salamat sa inyong pagsama mga kapamilya. Andre Felix, kasama si Martin Antonio, and at courtside we have Myrtle Sarosa. The foul will be called on Gab Dangaon. Kanyang una, tingnan natin. Oo, Andre, ang ganda nung high ball screen eh. Pag reverse ang bola, umislide lang tong si Prince Eze. Dahil pinufront siya ni Kendricks Medica, nasa gilid na ng hip niya eh. So isang love pass lang, turn and dunk, turn and shoot, napakadali nun para dito kay Prince Eze. Nasa loob na ng laro, bagong laro para kay Coach Gabby Velasco. Filipinis now in Saavedra, another three! Yes! Para sa tres! Back-to-back threes from Alfonso Saavedra. He now has 10. Ganda nung baseline screen na yon. Stack play, down screen, malarip Hamilton. Paglabas sa 3 points, pukol na lang para dito kay Fon Saavedra. Pangalawa na yan, Andre. Before this game, Saavedra's shooting 21.7 from downtown. But today, Fons is 2 of 5 from three-point country. 40% shooting from beyond the arc as we take a look. Oh, yun yung una niyang 3 points. Ito, Andre, tignan mo credit half of that point to that screen by Freddy Parrillaga on that baseline. Yan talaga yung mga kailangan matutunan ng mga batang players. Hindi na nakita natin si Prince Eze, nagbigay ng high ball screen. Siya yung nagbigay ng bola. Freddy Parrillaga nagbigay ng down screen. Nakuha ng 3 points sa team. Anything you need to do for the team to be successful. Pili, who's just played in two games this season, out of the 6 played by College of St. Benil, commits a personal foul. That's what they say. Don't foul a jump shooter. At tinawagan nga siya ng foul. So Gab Dagangon will head to the free throw line after this quick timeout with 3 minutes left in the first half. Kami po yung magbabalik. Looking for unlimited and unmatched entertainment? Sky Bundles Super Saver is the perfect bundle for you and your family. Comes with unlimited Sky broadband at 999 pesos per month plus Sky Cable prepaid for as low as 99 pesos. Good na yan for 30 days. Tawagan niyo po lamang 381-0000 to subscribe. Makamura niyan, Andre, Below 1,000 for internet connection. Mabilis pa. Oo, ako nakikiconnect na lang ako sa kapitbahay namin. Bawal yun, ha? Bawal na. Hindi, kapitbahay ko yung kapitbahay ko. Nanonood niya yun. Oh. Di ba? Di ba ako tapos Ang hirap sa'yo Nayari ka, di kita kilala. Wi-Fi. Lola ko yun. Ikaw naman, binigyan ka na nga ng scouting report ng dati. Happy birthday! Ayan. Nagpa-pogi Ayan, si Coach Rafa Tignasan. Birthday ni Coach Rafa. Yes, Alam mo sino mas matindi? Sino? Si Coach Ricky Reyes sa yung wife na si Lea. Natagalan siya ng 25 years. Bakit? Bukas ang anniversary nila. Oh, wow. 25th silver wedding anniversary ni Coach Ricky Reyes ng LPU Pirates. One of the assistants of Wow. Coach Tobex Robinson. Speaking of greeting also, we want to greet our colleague, Mix Bustos, kasama ang kanyang kasintahan. Yan. Mishi Mediana, talagang I'm sure napatawa sa dalawa. Our former courtside reporter, Mishi Mediana, with Mix Bustos, our analyst wife. What a block by Dagangon. Oh, and Dagangon, after blocking that shot, running down the floor, gets the ball back and scores the 2 to give Perpetual this 9-point lead. Oo, favorite stat yan nung coach ko dati. Ngayon, juniors coach, si Coach JP Season. Ang tawag niya dyan, RBP, really big play. You get a stop and you get a basket. Parang 6-point swing yan para sa yung team mo. Ito, napakaganda nga nung ginawa na yan ni Gab Dagangon. 7 puntos na kinakamada ni Gab Dagangon. Alfonso Saavedra, as we take a look this game, Oo. he is 4 of 9 from the field with 10 points. Yun nga, kanyang average, just 4.2. Oh, more than double his average. Nasa first half pa lang tayo. And nakita natin, mas marami rin siyang itinira ngayon. Anim siya sa scoring in their team. Of course, behind Carlo Young, JJ Domingo, Christian Pajarito, Yaki Haruna, and Clement Lucio, who will be out. Like what you said, Martin, pakikwento, as Dagangon fires short there, Clement Lucio will be out for roughly 6 to 8 weeks. Sabi nila, medyo 6 to 8 weeks. Dahil EPPRP, meron daw siyang contusion or tear sa kanyang quadricep muscle na tinitreat niya yun. And we're praying for his fast recovery. Alam natin, gusto lang natin ang pinakamagandang kompetisyon dito sa liga natin dahil tribo-tribo nga ang laban. Siyempre gusto mo yung pinakamalalakas mong warrior yung naglalaro. So, nakita natin din ng balyahan, Martin. Nakita natin on your screens. Tinawagan yata si Bright Acueti ng warning.
Oo, kasi medyo nahawakan nga naman yung uniforme niya. And minsan, dalawang uniforme lang, dalawang puti, dalawang dark ang binibigay. Mahirap din yan. Bright Acuete ang tinawagan ng warning as announced by Rolly Manlapas, our Coliseum Barker, for resenting to a call made by our official. Prince Eze back on the bench. So Coach Jim Walgican talking to one of our officials. Oo, ini-explica niya na pag sumisil dun si Bright Acuete, nakita natin kaninang natawagan ng foul si Yankee Haruna nun, kumukulap sila eh. Minsan tatlong tao na nga yung nakakulap sa ilalim at nahahawakan yung jersey. Pero dun sa play na yun, nakita natin nakahawak din siya kaya siya natawagan ng foul. And Parrillaga scores the free throw. Ito yung favorite player ni kasamang Pom Ducanes, our statistician, as we're having some problems with the electricity inside the Flying V Center here in San Juan. Some fluctuations sa ating kuryente, D-zone, at foul na naman itong si Pili. Kanina, he was called for a personal foul for fouling Gab Dagangon. Oo, medyo foul interruptions tayo ngayon, Andre. Akala ko ba pag si Ren lang yung nakaupo gumagano? Kasi pag sumushoot siya dati, mukhang nadala niya eh. Lights out eh. Grabe yung kamay ng ni kasamang Ren when he was donning in white and green for Taft Avenue. Tsaka ano lang yan, isa sa dalawang retired numbers sa De La Salle University. At Bukod sa kanya? Si Mr. Lim, the former Mr. Lim Engdeng, who passed away last year. A very good friend of mine. Pagka narinig mo yung mga kwentuhan niya, lahat daw sa letra nun, inaaway ang buong Lasal, puwera sa kanya. Dahil takot, nasasaktan daw siya eh. A very good friend. Dizon gets both free throws to go down. Pakiangat, itong natay nila ang kanilang pinakamalaking kalamangan at 10 points. Kanina they led also 21-11. Now they're up 30-20. Make that... Oh, Dagangon losing the ball on his way up. At tatawagan ng foul si Parrillaga to his dismay. Oo, natulungan pa ng bahagya doon. Ito ni Freddy Parrillaga dahil nawala na sa kamay ni Gab Dagangon eh. To make things worse, Martin, pangatlong personal foul na yan ni Freddy Parrillaga. Remember, they're one man short with the Cameroonian out. It was Clement Lucho. So, Coach Gabby Velasco will have to, place Parrillaga back to the bench and bring back to the hard court to see Christian Farito and Edward Dixon. Alam mo, Andre, yung mga ganyang opportunities yung hindi natin maiiwasan eh. Injuries would happen, starters would be named, minutes would be given. Pero, pagka may na-injury, pag merong hindi nag-perform, ready ka ba? Yan ang tanong ng bawat coach eh. Pag nabigyan ka ng pagkakataon, ready ka ba mag-step up at tulungan ng bawat ang iyong team para manalo? Dixon to Haruna, almost. Kunti ka na mawala sa kanyang bola. Haruna to Domingo, 7 to shoot. Domingo, the runner, kabos. Nakuha ulit ng altas, tumatakbo. Dagangon, nakita sa kabila. No, binigay kay Acuete. Was fouled by Farito and Bright is down. But this kid is a strong, big kid. Oo, pakitignan nga yung pintura ko na bakbak. Medyo malakas yung bagsak ni Bright Acuete. Pero tignan mo, hindi naman dirty play yun, kumbaga. Dahil nakatayo naman si Christian Farito, hindi naman niya sinahod si Bright Acuete. Talagang mabigat lang at mabilis yung dating ni Bright Acuete doon. Bright o Shaggy? Acuete. All 19 years of age itong si Bright Acuete. Very strong and baklase. Bright Acuete, of course, last year had dominant numbers. Has to take a look again at GJ Laga. Under strings. Third game not playing para dito sa Altas. So talaga yung buhok niya, saka yung tracker hat niya. Malaklay Matthews eh. Mga... Mas Clayman. Yeah, linebacker yan ang alam mo naman tayo eh. Pero banggit ka baka di din kilala. Aston Kutcher na lang. Yeah. Mga kaparehas mo ng dati niyan eh. Wow. Ano naman, chef, ha? Yan na naman tayo eh. Domingo, nag-kick out to Castor. Hinabol sa diwa. Castor to Dixon. Uses the glass and Dixon scores. Ang ganda nung nung action na yun. Tignan mo, Andre. Strong side, may ball screen, nakawala itong si Castor. And quick seal para dito kay Dixon at nakakuha siya ng 2 points.
Again, our question of the week, you could join us as well. Just use the hashtag NCAA Season 92 and tag the handle of Sports in Action at Sports in Action of ABS-CBN. Sa Diwa, 3 for 3. Oh, at pagsak si Saavedra. Medyo nagkakaroon na ng kulay doon. Pero sabi mo nga yung tanong, sa tatluhan, sino ang kukunin mo the question of the week. Sino sa larong 3-on-3, sino ang iyong pipiliin? Dalawang teammate mo pa. As we take a look at clash underneath Dixon and medyo Acueti. hatakan eh. Ito nga, nakita natin, nag-text din sa akin yung kaibigan natin, si Migs Bustos. Yung kunin daw niya, Sino? si Mikey at si Coach Olsen. Para sila daw lagi magdadala ng bola. Pero, alam mo naman to si Migs Bustos eh, papiso-piso lang yan, tsaka kukuha lang yan ng extra. Extra po yata sa atin kasi hindi natin binanggit na kukunin natin. Pero balita ko, nakadalawang 3 points no, si Mix Bustos or tatlo ba under Team Manoto. Ay grabe. MPG tournament during the weekend. Kakampi natin dyan, si kasamang sa Delph Tupas. Ay, walang hihilig umiskor yun. CP3. And also Anton Rojas at the line now. Edward Dixon with 8.8 seconds remaining. He can cut the deficit to a single digits once more for College of St. Benilde. Sino bang promotor niyang Team Manotok na yan, ha? Ba't hindi ako kasama? Pilito pa lang, alam mo na. Mukhang band din yata ako doon sa liga na yun. Nananakit ka daw kasi. Grabe ka naman, makapanakit. Dixon gets the first free throw to drop. Alam mo naman tayo lang yung sinasaktan. Tama na mga paminig mo. Baka mag-walkout ako dito. Yan. Binaba ni Dixon ang kalamangan ng Perpetual sa 8 segundo din ang lalalabi. Tagangon. To Acueti, masyadong malakas. Oo, napalakas. May advantage pa naman sila doon, ha? Bright Acueti, medyo papunta na sa pintura. Strong pass, but Tagangon acknowledges his mistake. Castor with 3 seconds left. He has to weave it from pass hard the half-court line and it will just hit the top of the backboard sa pagtatapos ng first half. Martin, it's 32-24 in favor of the University of Perpetual Help Altos. They started out strong in the first quarter, finishing 15-6. But this quarter, College of St. Benilde outscoring Perpetual Help 18. Oo, finding more juice to the engine. That is the College of St. Benilde Blazers. Ito, dikdigan ng laban at ipinitpit pa yon ni Prince Eze. Halftime stats, analysis, and a lot more coming your way sa pagbabalik namin after a few reminders dito lamang sa ABS-CBN Sports in Action. Ito po ang NCAA Season 92. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.